Okay, welcome po muli. Tayo po ay nasa huling episode na ng ating serye Pag-asa kay Kristo. Maraming salamat na kayo po ay ami pong nakakasama sa buong serye pong ito. At kung nais nyo pong balikan at mapakinggan muli ang ating pong mga mahalagang mensahe sa buong seryeng ito, maaari nyo pong bisitahin ang ating YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay Avid Ministry at maaari nyo pong i-replay anytime ang mga episodes ng ating pong seryeng ito. Nang sa ganon, laging sariwa po sa ating pong mga kaisipan. Tayo po ay magagabayan sa pamagitan ng mga heavenly principles ng mga mensahe na ating pong napakinggan sa pong serye pong ito. Maraming salamat sa isinugo ng ating pong Panginoon. Tunay na ginagamit po siya ng ating pong Panginoon. Si Pastor Nicholas Francisco, ang ating pong Family Ministries Director sa Central Luzon Conference. At syempre, sa ating pong mga minamahal na mga kapatid dito sa North Coast District, naging matagumpay at panalong-panalo ang ating pong Panginoon sa ating pong buhay sapagkat tayo po ay nagpapagamit para po sa kaluhati ng kanyang pong banal na pangalan. Kaya purihin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga kapatid sa Dinapigi Church, Dilagiti Church, Dilasag Church, at sa Gumakas Church. At sa inyo po mga minamahal na kayo po ay aming pong laging nakasama. Maraming salamat. Purihin ang ating pong Panginoon. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang matagumpay na gawain ng ating pong Panginoon dito po sa distrito sa North Coast District. Inyo pong napapansin sa aking likod, yan po ay isa sa mga churches po dito sa district. For decades, yan po ang naging mukha ng bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. But because of God's generous children, generous people, ito na po ngayon ang mukha niya. Okay? It was transformed. Naging maganda na po. At yan po ang isa naman po for decades, mga minamahal. Yan po ang naging mukha ng church po natin na yan. At again, because of God's generous children, sa kanila pong katapatan at sa kanila pong pagiging tapat na katiwala, ay ginamit po sila ng ating pong Panginoon maging daluyan ng pagpapala at ito po ang naging mukha ng itong ating church na ito. Yan po. Yan. Napakaganda po mga minamahal. And this one mga minamahal, walang nagsisimba na dito sapagkat walang building. Ilang taon na po na hindi na nagsisimba ang mga kapatid po natin dito dahil po sa kadahilanan wala pong building mga minamahal. And hopefully, at ginagamit po muli, pinagtunay na pinagpala natin pong Panginoon ng ating pong mga kapatid na sila po'y patuloy naging pagpapala po sa gawain ng ating pong Panginoon. Ito po ang magiging mukha niya kung luluubin ng ating pong Panginoon mga minamahal. At syempre maging masaya ang mga mananamba, tunay na mga mananamba sa tunay na Diyos sa simbahan pong ito. Kaya mga minamahal, sa inyo pong napapansin sa akin pong pinakita po sa inyo, ito yung mga buildings, church buildings. Okay po? But alam po natin yung church is not a building. Church is not a structure. Ang church is a community of believers ng ating pong Panginoong Jesus. At alam niyo po, ang babalikan ng ating pong Panginoon sa kanya pong ikalawang pagparito at dalhin dun sa langit na bayan na kanya pong inihanda ay yung pong mga mananamba. Okay po? So iwan po natin itong mga magagandang mga gusali. Ang kanya pong dadalhin ay tayo po na kanya pong mga naglilingkod, nagtatapat sa kanya. Sa huling mga araw na ito, alam niyo po maraming mga nagsasabi na ito sila ang totoo, ito ang tunay. Alamin po natin sa paksa po natin ngayon, sino po yung tunay na iglesia ng ating pong Panginoon? Mayroon pong sinabi ang banal na kasulatan. Mayroon pong sinabi ang ating pong Panginoon. May mga pagkakalanlan o mga identities para malaman po natin kung sino po talaga ang nagtatapat, ang tunay na iglesia ng ating pong Panginoon sa huling kapanahunan na ito. At napag-aralan po natin nakaraan na marami po ang pumaparito, ginagamit ng kaaway para iligaw ang marami. Kaya mga minamahal, alamin po natin ang tunay na iglesia natin po Panginoon sa pamagitan ng ating pong pakikinig sa paksa na ipagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon ngayon. Ang ating pong pangwakas na episode, tayo po muli ay aawit ng ating pong theme song na masumpungan sa Seventh-day Adventist Church Hymnal, hymn number 350, ang pag-asa ko'y natatag. At maraming salamat po sa ating pong mga kapatid na
Lagi po nating nakasama sa bawat episode, sila Brother Ruel Hamurol, at saka si Sister Jane Arnie Hamurol, at saka si Sister Jane David. No po, naging kasama po natin. Sila po yung kumakanta ng theme song, mga minamahal. At tayo po ay pangunahan sa panalangin bilang ating pong opening prayer ng isa pong generous children ng ating pong Panginoon. Talagang very supportive sa gawain ng ating pong Panginoon. From Dinapigi Church, si Brother Hilario Calpi Jr. At ang ating pong mga anak, ang pangalan ng kanilang grupo ay DSPM, Dilasag Saving Praise Ministry, ay handog ng tanging bilang mensahe ng awit. At mapakinggan na po natin ang huli at napakahalagang mensahe ni Pastor Nick Francisco. At ang ating pong mga kabataan, ating pong mga kapatid from Dilagidi Church, ay sila po ihandog ng isang awit bilang ating pong appeal song and closing song. Then, closing prayer ng ating pong speaker, si Pastor Nick Francisco. Maraming salamat. Tayo po'y manatili hanggang sa matapos ang programa pong ito, nang sa ganun tayo po ay pagpalain ng lubos ng ating pong Panginoon. Dakila at mahagaling Diyos, sa ika-19 ng pag-aaral na may tupiko na iglesia, tunay na iglesia ng Diyos, ay nawa habang inilalahad ng aming pastor
ang mga katotohanan na nasa banal na kasulatan. Buksan ang puso't isipan ng bawat isa sa amin upang sa pakikinig namin matuto kami, O Diyos, sa mga dakilang katotohanan na aming mapapakinggan at ito nawa ang tumulong sa amin upang mapatibay at mapalakas ang aming mga pananampalataya. Ang iyong pagpapala ay makamtan nawa ng bawat isa na nakikinig ng iyong dakilang pabalita. At nawa, patawarin kami kung anuman ang aming mga pagkakasalang nagawa, sapagkat inaamin namin, O Diyos, na kami ay mga kasalang tao. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka. Minsan iiyak pa, minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito, nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwina. Siya ay hindi babaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging nandyan sa'yo. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw napipikon ka. Minsan iiyak pa, minsan nadama mo, walang silbi ka sa mundong ito, nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Pero huwag kang mag-alala, may liligaya sa'yo tuwina. Siya ay hindi babaya sa'yo, dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging nandyan sa'yo. Siya si Jesus na tagaligtas, laging nandyan sa'yo. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos upang patuloy na ihayag sa atin ang pag-asa kay Kristo. At ang atin pong paksa ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa iglesia ng Panginoon. Palatandaan ng tunay na iglesia o pagkakakilanlan ng iglesia ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos sa kalangitan. Patuloy ang iyong gabay at patnubay, aming natatamasa sa aming buhay. Kagaya ngayon na kami magkakasama na mag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan po kami pagpalain sa paksang ito na aming pag-aaralan ngayon. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano ang itinawag sa mga iglesia noon sa panahon ng Biblia? Ano ang pangalan ng mga iglesia sa panahon ng Biblia? Sa aklat po ng unang Timoteo 3:5,
ay ganito ang sabi, ang tawag ay Iglesia ng Diyos. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Binanggit po yon, Iglesia ng Diyos. Pamahalaan nating mabuti ang ating sariling sangbahayan sapagkat ito ay siyang panuntunan ng pag-aalaga sa Iglesia ng Diyos. Napakahalaga po na matutuhan natin ang pangangasiwa, pamamahala, pagnonorture, pag-aalaga ng ating pamilya. Ang isang tao na mahusay mag-alaga ng pamilya ay mahusay siyang mamahala sa ibang mga pamahalaan o pangunguna sa mga tao. Ito naman, Iglesia ng Diyos na buhay. Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Yan ang itinawag sa Iglesia sa panahon ng bagong tipan. Iglesia na nasa kanilang bahay, house church. Ito naman ay nasa Roma 16:5. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Ang house church po ito, nasa bahay ni Epeneo. Ang ibig sabihin, kahit sa mga bahay, po pwede tayong magpulong para sa Panginoon. Ang totoo po niyan, ang tinatawag na iglesia ay kalipunan ng mga tao. Tayo po ng mga tao, grupo ng mga tao na sumasamba sa Panginoon. Ang tawag po diyan ay iglesia ng Panginoon. Yan. Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang tinutukoy po dito ay mga tao. Mga tao, grupo ng mga tao na naglilingkod kay Kristo. Ang tawag po ay Iglesia ni Kristo. Ito po naman, Aklat ng Gawa 20:28, Iglesia ng Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Dito po'y nagpapahiwatig na ang iglesia ng Panginoon ay kaniyang binili ng mahalagang dugo at ipinagbibilin sa mga obispo na pakainin ang kaniyang kawan, mga miyembro ng kaniyang katawan na siyang iglesia ng ating Panginoon. Ito po naman ang tawag sa aklat ng Hebreo 12:23, Iglesia ng mga panganay. Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong ng iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ito ang tawag naman dito ay Iglesia ng mga panganay. Sa panahon po ng matandang tipan ay pinahalagahan ang mga anak na panganay. Sila ang nagdadala ng pangalan ng kanilang magulang at sila ang pinaka-leader ng kanilang pamilya o kanilang angkan. Iglesia ng Macedonia. Ikalawang Korinto 12:23. Ang itinawag naman po ay Iglesia ng Macedonia. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians 12:23. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sa ganitong kaparaanan ay tinawag naman ang iglesia ng Panginoon sa kanyang lugar. Kaya iglesia sa Asia, iglesia sa Corinto, iglesia sa Roma, iglesia sa Galacia, ganyan po ang tawag. Ang iglesia ng Panginoon ay tinatawag
sang-ayon sa lugar na kanilang kinalalagyan o sang-ayon sa kanilang gamit. Kaya tinawag silang iglesia sa bahay. Yan. Ito naman po ang isa. Aklat ng Gawa 7:38. Ang tawag po ay iglesia sa ilang. Ang ibig pong sabihin ng iglesia sa ilang ay sa panahon ng matandang tipan. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Binanggit dito sa aklat ng Gawa na mayroong iglesia ang Panginoon sa panahon ng matandang tipan. Ito ay ang kanyang iglesia doon sa ilang. 40 taon sila doon sa ilang. At ang sabi pa rito, sila yung binigyan ng aral na buhay at sila yung binigyan ng 10 utos doon sa bundok ng Sinai. Kaya ang ibig sabihin, ang atin bang iglesia ngayong panahong ito na kinabibilangan ay karugtong, kasamahan, o kapatid, o kaayon ng mga iglesia na binanggit sa banal na kasulatan. Yan. Kaya iglesia ng mga banal, ganyan. Ano naman ang mga palatandaan para natin makilala ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang iglesia? Paano natin makikilala na ang isang relihiyon o pananampalataya ay kasang-ayon ng banal na panukala ng Panginoon? Aklat ng Mateo 7:13 at 14. Mateo 7:13 at 14. Mahirap pasukin, mahirap pumasok. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Itong pananampalatayang ito na maluwang, madaling pumasok, malapad na pintuan, maginhawa, ito ay patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Kaya ang pananampalataya po ay hindi paramihan. Ang sabi dito sa palatandaang ito na aking sinabi sa inyo, mentras ngang marami ang isang pananampalataya ay mas mapanganib, sapagkat marami ang dooy nagsisipasok. Sa 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ang daang patungo sa buhay ay makitid. Ibig sabihin, mahirap pumasok. Ang pintuang ito ng daan ng Panginoon ay makipot. Doon po sa panahon ng Israel, kapag sila'y nag-aalaga ng tupa, ay nilalagyan nila ng gate na makipot para ang pagpasok ay isa-isa lang. At dito ay bibilangin yon noong pastol ng tupa. Kaya meron itong background. At hanggang sa matapos silang lahat na isa-isang papasok. Pero itong daan ng patungo sa pagkapahamak, marami ang nagsisipasok. Kaya ang tawag sa daan ng Panginoon ay makipot, makitid na daan. At ano pang sabi? Sapagkat ito'y makitid, kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kaya itong pananampalatayang inyong hahanapin ay mentras kakaunti, unawain nyo kung bakit sila ay kakaunti. Dahil mahirap pumasok sa iglesyang ito. Dito rin sa aklat ng Mateo 7:20 at 21, sa bandang ibaba ng kapitulong ito ng Matthew 7. Kaya't sa kanilang mga bunga, ito naman, sa kanilang mga gawa ay makikilala ninyo sila. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano natin makikilala ang daan ng Panginoon? Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang kanilang bang mga gawa ay pawang mga mabubuti?
Ito bang grupong ito ng Iglesia ng Panginoon ay walang bisyo? Ito ba ay nabubuhay sa isang maayos na paraan? Ito ba'y mga hindi madadaya, hindi nagsusugal? Ito ba'y mga malalasing? Hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Lahat po kasi ay Panginoon, Panginoon. Lahat ay nagpe-praise the Lord. Lahat ay nagsasabi ng Alleluia, sumasagot ng Amen. Hindi po. Ang sabi dito ay, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga ang panalangin ng ating Panginoon na itinuro sa atin ay, Ama namin, nasa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya kailangang maunawaan natin sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos ang banal na panukala ng Panginoon. Maunawaan natin ang kanyang kalooban, at ito ay ating isa sa kabuhayan. Hindi lamang po basta tagapakinig, hindi lamang tagasalita ng Panginoon. Mapanganib po iyang mga taong nagsasalita ng laging Panginoon. Ito naman ang sabi, dalisay at malinis. Ito ay nakasulat sa aklat ng Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Ang palatandaan po ng pananampalatayang itinayo ng ating Panginoon ay isang dalisay na relihiyon. Ang ibig sabihin po ay malinis ang buhay ng mga taong miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Malinis ang paraan ng kanilang pamumuhay, malinis ang sinasabi, malinis ang kinakain, hindi sila nabubuhay sa maruming paraan ng pamumuhay. Kaya tayo po na mga nakakakilala sa Panginoon ay mag-iingat sa mga kasalanan at karumihan ng sanglibutang ito. Kailangan pong masalamin sa atin ang ating Diyos. Kailangang mabuhay tayo sang-ayon sa salita at kalooban ng ating Panginoon. Ang tawag po sa relihiyon na itinayo ng Panginoon ay dalisay at malinis. Ito naman po ang isang palatandaan sa aklat ng Isaias 8:19 and 20. Sa pamamagitan ng kautusan ay makikilala natin sila. Isaias 8:19. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil ba sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Ito po ay iwasan natin itong pananampalatayang ito na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu. Huwag po kayong sasama diyan sa grupo na yan na nakikipag-usap sa mga espiritu ng mga patay na sila'y nangagsisihuni o nangagsisibulong sapagkat ito ay sinasaway ng ating Panginoon. Huwag po kayong sasama sa grupo ng mga tao na ganyan. 20. At paano natin sila makikilala? Sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang lahat po ng mangangaral ay nangangaral ng tungkol sa pag-ibig. Lahat ay mabuti ang kanilang sinasabi. Pero dito po sa aklat ng Isaias 8:20, ay susukatin ninyo ang isang mangangaral kung siya'y nagsasalita sang-ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Yan po ang isang palatandaan. Hahanapin ninyo kung sino ang nagtuturo ng kautusan ng Panginoon. Ano man ang kanyang kalagayan, siya man ay mahirap, siya man ay hindi sikat, hindi siya popular, simple lang ang kanyang buhay. Kung siya'y nangangaral at nagsasalita ng kautusan, nasa kanya ang liwanag ng katotohanan. Pero lahat ng
pumupuri sa Panginoon, nagsasalita ng Panginoon, Panginoon, hallelujah, nagpe-praise the Lord, humuhuni, bumubulong, nanghuhula, nagpe-prayer. Sukatin po ninyo sila kung sila'y totoo sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon. May tanda. Itong pananampalatayang ipinamana ng Diyos sa sangkatauhan na dapat na sundin simula pa noong pasimula hanggang sa ngayon ay mayroong tanda. Simula pa sa halamanan ng Eden kay Nunong Eva at Adan hanggang sa ating panahon ngayon, ang Diyos ay may partikular na bayan at ang kaniyang bayang ito ay mayroong tanda o tatak. Ezekiel 20:12. Ezekiel 20:12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ito pong pangingilin ng araw ng Sabado, ng ikapitong araw na siyang Sabat ng Panginoon, ay kaniyang tanda. Ito ay palatandaan o tanda ng Diyos. At ito ay ibinigay sa mga tao upang kaniyang maging tanda. Kaya, makikilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang Sabat. At kilala rin ng Panginoon ang kaniyang mga anak na ito ay nangingilin ng araw ng Sabat. Yung hindi, ay hindi niya yon kilala. Hindi niya yon anak. Ang sinasabi dito, ang kaniyang bayan, ang kaniyang pamilya, ang kaniyang iglesia ay mayroong tatak. Ezekiel 20:20. Dito rin sa chapter na ito ng Ezekiel 20. Talatang 20 din. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yan ang sabi. Kung gusto nating makilala ang Panginoon, hinahamon tayo ng Panginoon. Makikilala ninyo ako. O kung gusto ninyo akong makilala kung sino akong Diyos, ang sabi, ipangilin ninyo ang aking mga sabat. Kaya ang hamon sa atin ay mangilin po tayo ng araw ng Sabat o ng ikapitong araw. Ito naman ang tawag ay mga banal. Aklat ng Apokalipsis 14:12. Ang mga anak ng Diyos, ang iglesia ng Panginoon ay mga banal. Sabi, Revelation 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Sino itong mga banal na ito? Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus. Itong pananampalatayang ito sa ating Panginoon, ingatan po natin ito. Tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Kaya pahalagahan po natin ito. Sa ganitong kaparaanan ay makikita natin na ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos ay nananagana sa ating buhay. At ito ay ating pagtitiisan. Kailangang makatagal tayo sa araw na masama. Huwag tayong padadaya, huwag tayong patutokso. Ganyan ang mga banal ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kanilang tinutupad ang mga utos ng Diyos. Ang mga gawa ng sanglibutan ay pagsalangsang sa kautusan. At inaamuki tayong palagi, hinihikayat tayong palagi na labagin natin ang kautusan ng Diyos. Sa ganitong paraan, tayo'y magkakasala. Kaya nga, ang isa sa likas ng mga banal ay nagtitiyaga, nagtitiis, at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ito naman, Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ang ibig sabihin ng salitang babae sa aklat ng Apokalipsis ay pananampalataya o relihiyon o iglesia. Ang babae ay sumasagisag sa tunay na iglesia ng Panginoon. Ang sabi dito, nagalit ang dragon
sa iglesia ng Panginoon. Itong dragon, itong demonyo, itong diablo at satanas ay galit na galit sa iglesia ng Panginoon. Anupat ito'y kanyang inuusig, kanyang binabaka. Kaya nga ang maglingkod sa Panginoon at maging kaanib ng tunay na iglesia ng Diyos ay kasama sa malaking tunggalian. Ano itong malaking tunggalian na ito, Pastor? Ito ang tunggalian ni Kristo at ng diablo. Simula pa sa langit, ang diablo ay naghimagsik na at nagkaroon ng giyera sa langit. At ang diablo ay nahulog dito sa ibabaw ng lupa at inusig niya ang iglesia ng Panginoon. Ang mga nalabi, ang tawag pa dito ay upang bumakas sa nalabi sa kaniyang binhi. Itong iglesia ng Panginoon na ito ay nalabi. Kapag ka po sinabing nalabi, ito ay kakaunti sa bilang. Sa napakaraming tao sa buong daigdig, ang iglesia ng Panginoon ay kakaunti sapagkat ito'y nalabi. Bukod doon sa kakaunti na nga na nalabi, ito ay inuusig pa, binabaka pa ng kaaway ng Diyos, ang diablo. Bakit siya binabakan ng kaaway? Na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Kung gusto po ninyo na magalit sa atin ang diablo, ang demonyo, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Galit na galit ang kaaway, ang diablo, sa mga taong sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Subalit, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananagana sa atin, sapagkat sa oras na tanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay matatatak sa ating mga puso, sa ating pagkatao, at sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng Diyos, pagtatagumpayan natin ang masama. Kung paanong tinalo ni Kristo ang diablo doon sa krus, gayon din naman sa panahong ito, sa pamamagitan natin, tayo'y magtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Huwag po kayong matakot. Kaya lang ang aking sinasabi, galit ang dragon sa iglesia ng Panginoon na sumusunod sa kanyang utos. Ito ang mga nalabi sa kanyang iglesia. Ito naman, aklat ng Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Dito po ay pinapaliwanag na ang ulo ay si Kristo at ang iglesia ay katawan. Ang ibig sabihin, ang bahaging ito ng pananampalataya ay iisang katawan. Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang katawan. Ang ibig sabihin ay, ang katawan o ang iglesia ay palaging kasama, kaugnay ni Kristo o sumusunod kay Kristo. Hindi pwedeng maghiwalay ang katawan. Ang ulo at ang katawan, hindi maghihiwalay. Kapag ang iglesia ay humiwalay sa ulo o ang katawan ay humiwalay sa ulo, ito ay magiging patay. Kaya ang iglesia ng Diyos na buhay, si Kristo ang ulo at ang katawan ay magkaugnay. Hindi po magkahiwalay. Kaya ang halimbawa dyan ay si Kristo nangingili ng Sabat, ang kanyang bayan nangingili ng Sabat. Pero kung hindi, magkahiwalay ng pangilin, si Kristo at ang kanyang iglesia, ang ibig pong sabihin, hindi nakaugnay. Ito po naman, aklat ng Mateo 24:4 and 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Ang pangalan ng ating Panginoon, ang pangalang Jesus, ang pangalang Kristo, ay gagamitin ng kanyang kaaway upang magligaw. Kaya nga, pangkaraniwan po yan. Ito ngayon sa aklat ng Isaiah 65:1. 65:1 ng Isaias. Ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako,
sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Kaya po, ang Seventh-day Adventist Church, itong iglesyang ito, Seventh-day Adventist, ay hindi tinawag sa pangalan ng Panginoon. At ito ay tinawag sang-ayon sa kaniyang gawa. Kaya ang ibig sabihin ng salitang seventh day ay nangingilin ng ikapitong araw. At ang salitang Adventist, naghihintay ng pagparito ng Panginoon. Ang paggamit sa pangalan ng Panginoon ay isa sa palatandaang sinabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew 24 na malapit na siyang dumating kapag maraming mga tao ang gumagamit ng kaniyang pangalan. Iyan ay palatandaan ng tagapagligaw. Ang sabi ng Isayas, inihula niya matagal ng panahon na siya ay nasa kanyang bayan at ang kanyang bayan ay yung tinawag sa hindi niya pangalan. Kaya tayo ay mag-ingat. Ito po ang panawagan para sa bawat isa sa atin. Aklat ng John 10:16, Juan 10:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Si David ay nagsabi, ang Panginoon ay ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang pagiging isang pananampalataya po ay hindi naglilingkod sa tao. Ito ay naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, mayroon akong tupa na wala sa kulungang ito. Ang ating Panginoon ay nagpapakilala na mayroon talaga siyang kulungan. Kaya kailangang ma-realize natin na tayo ay espiritual na bayan ng Diyos. Sa ganitong kaparaanan, makikilala natin ang ating Panginoon. Paano makikilala ang Panginoon? Ang pastor ay kilala ng kanyang tupa. At ang tupa, ang sabi dito, ay nakikinig ng tinig ng kanyang pastor. Ang panawagan po, lagi tayong makikinig sa salita ng Panginoon, makikilala natin siya, at siya ang patuloy na gagawa at magpapala sa ating buhay sapagkat tayo'y kaanib ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia. Parangalan natin ang Panginoon sa ganitong pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Diyos.
Tayo po ay manalangin. Napakabuti mo po sa amin, o dakila naming Diyos. Patuloy kang nagpapakahayag-hayag sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral na ito, na ikaw ay may isang banal na bayan, mayroon kang iglesia sa huling araw, na dito kami ay kabilang upang patuloy kaming maglingkod, sumunod sa iyong banal na panukala. At hindi mo po kami pababayaan sapagkat kami nasa loob ng iyong kulungan. Pagpalain po kami na magkakasama ngayon ang mga nakikinig at nag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pamamagitan nito, kami patuloy na malapit sa aming Diyos. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nick, sa napakagandang mensahe. Tunay na mayroon pong tunay na iglesia ang ating pong Panginoon sa huling kapanahonan. At nagnanais po siya na tayo po'y makabilang sa tunay na iglesia na ito. Ito pong tinatawag niya din na pamilya ng Diyos. Masayang pamilya ng Diyos. Kaya mga minamahal, may tunay na iglesia na siya pong naglilingkod sa lipunan. May tunay na iglesia na siya pong naglilingkod sa tunay na Diyos. At may tunay na iglesia na siya lang po ang babalikan ng ating pong Panginoon sa kanya pong ikalawang pagparito ay kanya pong dalhin doon sa langit na bayan, tahanan na kanya pong inihanda, yung banal na syudad, ang bagong Jerusalem, mga minamahal. Kaya ang paanyaya po namin po sa inyo, na samahan niyo po kami, na kayo din po ay maging kaanib sa masayang pamilya pong ito sa pamamagitan ng bautismo, ang ating pong paksan before this episode. Ang bautismo po, ito po ang paraan kung paano tayo maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Maliban ang tao ay maipanganak muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng ating pong Panginoon, mga minamahal. Sa pamamagitan ng tubig at espiritu, siya po ay mabautismuhan. Kaya kung kayo po ay may nais na ilapit para po sa bautismo, at kung kayo po mismo ay nagnanais na maging kaanib sa pamilya ng Diyos, maaari niyo po kami i-contact sa contact details na inyo pong makikita sa inyo pong screen. At kami po ay magagala na kayo po ay aming pong paglilingkuran at kayo po ay aming pong ma-facilitate na sa ganon kayo po ay maging kasama po namin at tawaging mga kapatid sapagkat tayo po at kayo po ay maging kabilang na sa tunay na pamilya ng Diyos. Maraming salamat po at sa muling ating pong pagkikita sa next online ministries po natin dito sa distrito. Aki pong inanyayahan na kayo po muli namin pong makasama. Pagpalain po tayo lahat. Purihin ang ating pong Panginoon.